question, unmute nyo lang yung microphone nyo, tapos pwede kayo magtanong. Okay, so kung wala naman, let's have sample number 1. No? So we are required to calculate the curvature and radius of curvature of the given functions at a given point. So ibig sabihin, pag may given na point, yun yung point of tangency. Pag hindi naman given yung point, dapat given at least yung abscissa o yung value ng x ng point of tangency. No? Kasi dito naman wala namang pakialam yung point talaga. Ang talaga dapat dito ay may value yung x kasi pag sinubstitute natin, mako-compute natin yung yung curvature tsaka yung radius of curvature. Okay? So dito, ang given na function ay y equals 6x minus x cubed. So pag kinuha natin yung bakit may mali dito sa ano na to? Okay, dapat may y prime to ha. Bakit cube yun? Dapat ano to eh. So mali itong part na to ha, mali yan ha. Dito tayo sa pangalawa. Kasi rewrite lang dapat cube to dapat eh. Okay? So ayusin ko na lang mamaya pag bago ko isend sa inyo. So dito tayo mag-start. Pag kinuha natin yung derivative na given na function, ang derivative ng y equals 6x minus x cubed ay y prime is equal to 6 minus 3x squared. Tapos pag kinuha natin yung second derivative niya, kasi nga doon sa formula may second derivative, tapos na nasa numerator may first derivative naman na ini-square sa baba sa denominator. So yung y double prime natin ay equal siya sa negative 6x. Okay? So at 1, 5, where x is equal to 1, so makikita natin doon, ang importante doon sa point na yon ay yung value ng x. Okay. Ang formula ng k ay ito, yung second derivative sa numerator, tapos divided by quantity 1 plus 1 plus y prime squared, tapos raised to 3 halves. Okay? Now, since ang value ay 1, ibig sabihin doon, pwede natin i-substitute yung value na x na 1 para may makuha tayong value. So, negative 6 times 1 all over 1 plus quantity 6 minus 3, tapos times 1 squared, tapos squared raised to 3 halves. Ngayon, ang sagot doon ay negative 6. Tapos pag sinimplify mo to, negative 3 times 1 square ay negative 3. So, ano to? Kamo na, yun. So, 6 minus 3 is 3. Tapos pag in-square natin, 9. So, 9 plus 1, 10. Tapos, raised to 3 halves. So, 10 raised to 3 halves. So, ibig sabihin, yung natitira na lang natin do after nang masimplify siya ay negative 6 all over quantity 1 plus 9 raised to 3 halves. Then, pag sinimplify natin yon, equal yon sa negative 6 raised to square root of 1,000 kasi pag yung 10 ni-raise natin sa 3, 1,000 yon. Tapos yung 1 half, equivalent yung square root. Kung ako ganito kalaki. Ay, sino yun? Ay. Ano yun, Cheska? Okay. Okay, so, pag dinivide natin yun, ang value ng k is negative 0.19. So, huwag kayong mag-worry doon sa value ng negative 0.19. Kasi, wala namang radius na negative eh. So, para maiwasan yun, ganito magiging sagot mo. Sabi ko kanina, pag ang value ay negative, itatama mo lang, gagawin mo lang positive, pero lalagyan mo lang siya ng, okay. So, lalagyan mo lang siya ng concave downward. No? Ibig sabihin nun, kaya siya negative kasi concave downward siya. Then, pag solve natin ng radius of curvature, kukunin mo lang yung reciprocal, magiging 1 over 0.19. So, hindi na yung negative 19 gagamitin natin, yung positive 19. Positive na 0.19 na. So, ibig sabihin, ang radius of curvature natin ay 5.26. Yan. So, yan ang isa sa mga applications ng differential calculus, yung paggamit ng pag-solve ng mga curvature at saka radius of curvature. So, curvature is yung rate of change ng instantaneous rate of change ng curve o yung kanyang pagkakakurba o yung bilis ng kanyang pagkakakurba. Okay? So, any question? Okay, kung wala, let's have example number 2. By the way, isa-send ko sa inyo itong module na to para mapag-aralan nyo. Okay, may babaguhin lang ako doon sa
number 1 kasi may nakita akong error. Okay. Now, dito naman sa number 2, ang given ay x squared minus y squared equals 4. No? At the point of tangency is square root of 5, 1. So, pagka nilipat natin yung 4 sa kabila, tapos iniwan natin yung y sa kanan, ilipat naman natin yung y sa kanan, magiging equation natin from x squared minus y squared equals 4, magiging x squared minus 4 is equal to y squared. Or say, gawin natin, pagpalitin natin, lagi namang nangyayari yon na yung y nasa kabila. So, pareho lang naman yan. Yung y squared equals x squared minus 4. Okay? Ngayon, if we get the square root of both sides, yung y magiging square root of x squared minus 4. Then, pag kinuha natin derivative, yung y prime, so yung derivative ng nasa loob ng radical sign o ng square root ay magiging 2x. Tapos, sa ilalim naman, 2 times, copy-paste lang natin kasi formula based siya. So, square root of x squared minus 4, no? So, ang y prime natin ay equal siya sa x over square root of x squared minus 4. Now, at the point square root of 5, 1, where x is equal to square root of 5, ang value ng y prime natin, pag sinubstitute natin yung x equals square root of 5, magiging y prime equals square root of 5 all over the square root of 5 raised to the second power minus 4. Pero yung square root, pag in-square mo, mawawala yung square root. Kaya magiging yung denominator mo, square root of 5 minus 4 na lang, or square root of 1 na lang siya. Pero dahil doon, yung square root of 5, pag dinivide mo ng 1, square root of 5 na lang siya. Okay? Ngayon, okay na tayo sa first derivative. Doon naman tayo sa second derivative. Pag kinuha natin yung second derivative, babalikan natin to. Yung y prime equals, y prime is equal to x all over the square root of x squared minus 4. Pag kinuha natin derivative niyan, so denominator divided by the derivative of numerator, tapos minus numerator, times derivative of denominator. Ang derivative ng denominator ay yung derivative ng nasa loob, pagkatapos maglalagay tayo ng 2, pagkatapos sa ilalim is x squared minus 4. Then all over square ng denominator. Okay? So dahil dyan, mangyayari, pag sinimplify natin, ganito na lang magiging itsura niyan. Square root of x squared minus 4, tapos minus x squared all over square root of x squared minus 4 all over x squared minus 4. Ngayon, kapag natin to, no? Cross multiply natin to nasa baba na to, yung denominator niya, magiging na lang yan, x squared minus 4, mawawala kasing square root. Tapos itong minus x squared na yan, eto yan. Then sa ilalim, bababa tong part na to, bababa, magjo-join sila nito. Yan. Kaya naging quantity x squared minus 4 times square root of x squared minus 4. Yan. Pag ang matitira na lang ngayon, yung negative 4 kasi makakancel yung x squared tsaka negative x squared. Then sa ilalim, so magiging tong dalawa na to, masisimplify na to, magiging x squared minus 4 raised to 3 halves. At dahil yung value ng x dito ay square root of 5, mula sa given na point na square root of 5, 1, so magiging y double prime is equal to negative 4, tapos all over quantity square root of 5 squared minus 4 raised to 3 halves. Ngayon, yung pag ini-square natin square root of 5, magiging na lang yon, no? Magiging 5 na lang siya. Tapos, minus 4, tas raised to 3 halves. 5 minus 4 kasi ay 1 yun. So, pag niraise natin sa 3 halves, 1 pa rin. Kaya, negative 4 over 1 is negative 4. So, kompleto na tayo, no? Meron na tayong y double prime, tapos, meron na tayong y double prime, tapos meron pa tayong y prime na square root of 5, tapos yung y double prime is negative 4. Okay? So, pag sinubstitute natin yung mga yon sa formula ng curvature, no? So, second derivative is negative 4 all over quantity 1 plus yung square root of 5 na y prime, no? O yung first derivative. So, pag in-square natin yun, syempre mawawala yung square root nun. Tapos, pag ni-raise natin sa 3 halves, kaya magiging 1 plus 5 tapos raised to 3 halves or 6 raised to 3 halves. So, pag dinivide natin pag yung 6 ni-raise natin sa 3, 216. Tapos pag yung 1 half as sa radical form ay square root of 216. So pag dinivide natin yung negative 4 ng square root of 216,
meron tayo ngayong K na or curvature na negative 0.27. Pero huwag kayong mag-worry sa negative kasi it is just an indication if it is upward or downward, no? So ibig sabihin dahil negative siya, the curve is concave downward. So ibig sabihin yung curve daw ay nakataob, no? Ngayon, since ang reciprocal ng radius of curvature ay 1 over k, ang radius pala ng curvature ay reciprocal ng curvature or 1 over k. So 1 over 0.27 give us a value of radius of curvature equal to 3.7p, no? So yan yung ating if you have any question, just unmute your microphone tapos sagutan lang yung tanong lang kung may tatanong kayo. Then kung wala, magpo-proceed tayo sa example number 3. Okay, so it seems na walang magre-raise ng question. Dito tayo ngayon sa example number 3. Sa example number 3, iba naman yung given, no? Ang given ay y equals sin x at ang value ng x ay pi over 2 tapos comma 1. So naka-radian siya, no, yung format niya. So ang function ay y equals sin x, ang derivative ng y equals sin x ay y prime equals cosine x. Yan, ito. Pagkatapos, at pi over 2 comma 1, where the value of x is pi over 2, pag sinubstitute natin yun, y prime is equal to cosine pi over 2. But yung cosine pi over 2 ay, ba't 0 yun? Dapat, okay, tama. So, ang value ng cosine pi over 2 ay 0. Ang sine kasi ng 180 ay 0. Pero ang cosine ng pi over 2 ay 0. So, ang y double prime, pag ginawa natin yung y double prime, i-derivative natin itong y prime equals negative cosine x. So, ang derivative niyan ay negative sin x. Kasi ang derivative ng cosine x is negative sin x. So, y double prime is negative sin x. Tapos, dahil ang value ng x ay pi over 2, ang y double prime natin ay negative sin pi over 2. But the sin pi over 2 is 1. Ang sin ng pi over 2 ay 1. Ngayon, dahil may negative tayo sa unahan ng sin, magiging y prime natin is negative 1. So, i-substitute natin ngayon yung value ng y double prime which is negative 1 sa numerator. Then sa ilalim, yung 1 plus y prime squared. But y prime squared is 0. So, pag in-square natin, is 0 pa rin. So, mangyayari doon, magiging negative 1 siya over 1 raised to 3 halves. But 1 raised to 3 halves is equal to 1. So, negative 1 over 1 will give us a k equal to negative 1. So, again, wag mag-worry kasi yung negative na yun is just an indication if the curve is concave upward or concave downward. But since negative siya, so sure na yun na concave downward siya. Pero pag walang negative, automatic yun na concave upward siya. So dahil ang radius of curvature natin ay reciprocal nung 1. So hindi yung negative 1 ang ilalagay natin kasi walang radius na negative eh. So dapat gagawin nating positive. Kaya tayo may mga indication dito kung concave downward ba siya, no? So ang value ng radius of curvature natin ay 1. Okay? So any question? Okay, so kung walang question, so mabilis tayo matatapos, proceed tayo sa example number 4. Now, for example number 4, ang given is equal to y equals ln of secant x at pi over 4, comma 1 over 2. So, ibig sabihin, ang value ng x ay pi over 4 at the time na pag nag-differentiate na tayo. Okay? So, kasi hindi natin pwedeng i-substitute yung agad-agad yung pi over 4 dun sa equation kasi kailangan dun maan muna sa differentiation. Okay, so ang given ay y equals ln of secant x. Ang derivative ng ln of u ay 1 over u tapos du over dx based yun sa formula. So kung ang u natin ay secant x, therefore ang derivative ng ln secant u ay 1 over secant x tapos ang derivative ng secant x ay secant x tangent x. So ang mangyayari, mare-reduce yung secant x, may iwan na lang y prime is equal to tangent x. That's the time na pwede na natin i-substitute yung value ng x which is equal to pi over 4. Now, ang y prime natin ay tangent pi over 4 and it is equal to yung pi over 4 ay equal sa 45 degrees.
So ang tangent ng 45 degrees ay equal sa 1. So therefore, may value na tayo ng y prime. So hanapin naman natin ngayon yung y double prime. Yung y double prime, pagbabasihan natin sa pagkuha ng derivative ay dito sa y equals tangent of x. No? So dito naman tayo. So y prime equals tangent of x, ang derivative niyan ay y double prime equals square of secant x. Yan. Pero, merong identity kasi ang square of secant x which is 1 over square of cosine x. So pag sinubstitute natin yung value ng pi over 4 sa x, ganito magiging itsura niyan. Quantity cosine pi over 4 squared. So ibig sabihin, kunin mo muna yung cosine ng pi over 4 bago mo siya square. Pagkatapos, ang pi over 4 kasi ay 45 degrees. So pag kinuha natin yung cosine 45 degrees, equivalent yan sa square root of 2 over 2. No? So ngayon, pag in-square natin yung square root of 2, mawawala yung ano niya, yung square root. So magiging ano siya, 2 na lang. Tapos yung ilalim naman, yung denominator, yung 2, pag in-square natin, magiging 4. So yung 2 over 4, pag nireduce mo, magiging 1 half. Pero dahil 1 over 1 half, magbibigay yun ng y double prime na 2 kasi aakyat yung 2. So kompleto na tayo. We have y prime equals 1 and y double prime equals 2. So pag sinubstitute natin yung denominator, yung y double prime sa numerator na 2, tapos sa ilalim yung 1, no, na y prime, so magkakaroon tayo ngayon ng k is equal to 2 all over quantity 1 plus 1 squared raised to 3 halves. Pag in-square yung 1, value nun ay 1. Pag inad yung 1 tsaka yung 1, 2 yun. So ibig sabihin yung denominator natin ay 2 raised to 3 halves. Pag sinimplify natin yon, yung 2, ni-raise natin sa 3, value nun 8. Pero yung naka-raise na 1 half, equivalent yun sa square root. So ngayon, equivalent kasi yung square root of 8 sa 2 square root of 2. So marireduce yun, maiiwan na lang is 1 over square root of 2. No? So ibig sabihin nung pag kinonpute nyo natin yung value ng k, ang value ng k ay 0.71. Okay, so 0.71, pero dahil positive siya, nangangahulugan yun na concave upward yun. Okay? Ngayon, ganito. Ang radius of curvature natin ay reciprocal ng curvature. So, ibig sabihin nun, ang radius of curvature natin ay 1 over 0.71 and it will give us a radius of curvature of 1.41. Okay? So, any question about example number 4? Okay, so kung wala, patapos na tayo. Last problem. By the way, pag na-solve nyo itong problem na to sa dulo ng module na to, merong mga parang 5 tanong na prepare ko para mag-practice kayong mag-solve kasi kasama to sa hindi ito ay papasa yung sasagutan nyo magpa-practice lang kayo kasi para praktisado kayo bago sa final exam kasi merong curvature at saka radius of curvature na tanong, no? So magpa-practice lang kayo. Okay, so let's have example number 5. Ang given ay y equals x raised to 1 half plus y raised to 1 half equals 2 at x equals 1. No? So, yan yung given. So, walang binigay na point, pero binigay yung value ng x kasi yun naman talaga yung importante. So, gaya ng ginawa natin sa unang problem kanina, iiwan natin yung... Ay, bakit may Mali ito hindi y equals yun So, mali yan. Itatama ko bago ko isend sa inyo mamaya yung module. Ang tama dyan is x raised to 1 half plus y raised to 1 half equals 2. Yun ang tama. Mali yung y equals x. So, ililipat natin yung x raised to 1 half sa kabila. Kaya magiging y raised to 1 half equals 2 minus x raised to 1 half. Okay, tapos raise both sides of the equation to the second power or simply squaring both sides of the equation will give us y is equal to quantity 2 minus x raised to 1 half squared. Ayan. Ngayon, pag kinuha natin derivative nun, y prime is equal to 2 times quantity 2 minus x raised to 1 half times 1 half. Tapos, kasi ang derivative nito gamit yung chain rule, no? So, bababa yung 2, babawasan ng isa, tapos pag kinuha mo yung derivative na nasa loob, 0 yung ito. Ngayon, ang derivative ng negative x raised to 1 half ay negative. Nagdikit lang yan pero meron yung negative
tapos ano yan, negative sa unahan, negative 1/2. Ilalayo ko na lang siguro mamaya para makita nyo. So ano yan dapat? Negative 1/2, tapos x raised to negative 1/2. Okay? So, pag sinimplify, magiging, mare-reduce yung 2 dito at saka 2 doon. So, yung negative na nasa unahan ni negative 1/2, magiging negative, tapos 2, tapos minus x raised to 1/2. Tapos, ito naman, magiging bababa yung, dahil negative 1/2 yan, bababa yan, magiging x raised to 1/2 siya. So, at x equals 1, sa-substitute na natin yung value ng x equals 1 na given, y prime is equal to negative tapos times 2 minus 1. Kasi, pag 1, ni-raise mo sa 1/2 is 1 pa rin, no? Pagkatapos, kasi ibig sabihin ng square root ng 1, 1 pa rin. Ito naman, 1 square root ng 1 or 1 raised to 1/2 ay 1, tapos 1 over 1 is 1. Sa madaling sabi, ang value ng y prime natin ay negative 1. Ayan. So, kaya y prime. Ngayon, dito naman tayo ngayon sa y prime. Ito yung y prime natin, ha. Ngayon, kunin natin yung second derivative. Ang second derivative niyan ay ito. Yung numerator, ito, ayan, v, ay ano pala, u over v. Tama, v, tapos times derivative of u. So, ang derivative niyan ay magzi-zero to. Tapos ito, bababa. So, magiging negative 1/2 x. Tapos, negative 1/2. Pagkatapos, ito mababawasan ng isa, kaya negative 1/2. Tapos, minus sign. Ito naman, numerator naman. Tapos, derivative ng denominator. Ang derivative ng denominator ay 1/2 x. Tapos, 1/2 tapos times x raised to negative 1/2. Then, pag in-square mo yung ilalim, x raised to 1/2 tapos squared. So, magiging x na lang yung denominator. Ito naman, mare-reduce to kasi yung negative 1/2 na yun, bababa yun, sasama siya sa 2. Kaya magiging 1 na lang. So, mare-reduce yun. So, ang maiiwan na lang dito ay, actually, hindi kasama yung 2 sa sa mare-reduce, yung lang, yung x raised to 1/2 lang. Kaya nagkaroon tayo ng negative 1/2 dito. And then minus ito, tapos ito naman, bababa yung negative 1/2, magiging 2x raised to 1/2. Okay? Ngayon, naiwan dito is negative 1/2 na lang. Tapos dito naman, sa part na to, sa side na to, pag sinubstitute natin yung value ng x equals 1, yun, magiging x raised to 1/2 is 1 pa rin, no? Kaya ang mangyayari, magiging ganito siya. Negative 1/2 minus 1 times 1, tapos times 1/2. So, ang mangyayari, no, magiging negative 1/2 minus 1/2, which, tas divided by 1. So, yung negative 1/2 tsaka negative 1/2, pag pinagsama mo, dalawang 1/2 na negative, magiging negative 1. So, kaya, negative times negative 1 is, divided by 1 is 1 na lang para sa y double prime. So, ngayon, balikan natin, ang value ng y prime natin ay negative 1 at ang value ng y double prime natin ay positive 1. So, pag sinubstitute na natin yung dalawa na yon sa formula ng curvature, so y double prime sa numerator all over quantity 1 plus y prime squared doon sa denominator, no? Tapos raised to 3/2. So, ngayon, yung 1, pag in-square mo, 1 yon. Pag in-add mo, 2. So, ibig sabihin, yung 2, nire-raise natin sa 3/2. And yung 2 raised to 3/2 ay equivalent sa square root of 8. Kaya pag dinivide mo ng 1 yung square root of 8, will give us a value of 0.35. Since positive, so ibig sabihin yung curve is concave upward. And then again, since the radius of curvature is the reciprocal of the curvature, we have r is equal to 1 divided by 0.35. Therefore, the radius of the curvature is 2.83. Ayan. So, ito yung mga practice problems na prepare ko para sa inyo na pagpapraktisan nyo. Again, hindi siya ipapasa, pagpapraktisan. So, meron lang akong dalawang itatama bago ko isend sa inyo yung module. Isisend ko sa GC. Okay, so, kung meron kayong tanong, open lang yung microphone tapos magtanong. Pero kung wala, magbibilang ako ng 5 seconds para mag-stop sharing ako. Kasi mag-screenshot lang ako saglit. Okay, so 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so walang nagtanong, stop sharing na ako. And wait lang, i-enlarge ko lang yun at mag-screenshot lang ako.
Okay, so ang nag-attend ngayon ay nasa 50, ano ba yun? Ilan yung nag-attend nakita? 51. So ang expected attendees ko ay 48, no? Ay, ano, 48. 88, no? So maraming wala, pero okay lang 'yung importante nakahabol tayo ng isang lesson. So may tinatapos pa ako na isang module pa and sana ma i-present ko 'yon. Ang hirap lang kasi gawa nung gawin yung ano, yung mga module ngayon dahil may kasamang drawing. But anyway, ano, uh, kahit pa paano na-deliver ko. Sa totoo lang, ang hirap talaga gawin ng module na to. Na tiyempo na online. Ako ayoko sana online, kaya lang no choice tayo. Okay, pero at least kahit pa paano nahahabol natin na medyo may parang mga isa o dalawang lesson pa. So hoping na ma-deliver ko yung lesson bukas, makasama ko pa ulit kayo. Isang oras lang naman siya. So importante kasi dahil kasama kasi sa exam yung mga dinidiscuss ko. Okay, so teka lang ulit. Siguradong na ano. Teka lang Okay, so okay na. So maraming salamat sa time nyo sa pag-attend and pakihintay lang yung module. Isi-send ko na rin ngayon, may babaguhin, may tatama lang akong dalawa no, na nakita kong mali. Okay, so again maraming salamat sa pag-attend niyo. You may now leave the meeting. Thank you everyone and good night. Yung mga kumain na magpahinga na kayo at yung mga kakain pa lang